Ito masasabi ni ni Sal Panelo, stable daw eh. May sinabi pa si Bongbong nung nakaraan. Stable daw, stable yung ating gobyerno. Meron lang daw konting ingay, pero stable. Okay, nag-ina talaga, sabi ko nga, hindi ko alam kung saan 3% lang pala. 3%. Sorry. Sorry sa mathematics ko. Imagine mo, yung may TB, 3% lang yung nila, na kuha nila. Thank you very much Gold Magic Find. Salamat sa mga mathematician natin dito. Correct nyo na lang kapag meron akong mga nababanggit na mali I-acknowledge ko naman 'yan. Kasi hindi naman tayo perfecto. Tsaka sabi ko sa inyo, impromptu kasi ko wala akong listahan, wala akong mga points and pointers na sinusulat diyan, wala. Organic lahat yung reaction ko, kaya nga ako pala mura Oo, kasi nga yan emotions. Bugso ng damdamin lahat yan. O kaya yung mga ayaw na nagmumura rito, nako, pasensya na kayo. Pero magmumura talaga tayo kasi mapapamura ka talaga sa kasinungalingan ng mga hayop 'Di ba? Pasensya na dun sa mga hindi sanay nakakarinig ng mura. Pero idol natin si Duterte, hindi natin siya ginagaya. 'Di ba? Hindi natin ginagaya si Duterte na mura lang na mura. Kasi si Duterte hindi lang naman siya nagmumura just for the sake of magmura siya Nagmumura si Duterte lalong-lalo na kapag frustrated siya. And ako, para sa akin, I am really frustrated. Not for myself, but for my fellow countrymen. Kawawa yung mga mahihirap, yung mga hindi able. Kawawa po sila, mga bossing. Mapapamura ka talaga. Pag harap-harapan sinungaling na ganyan, gusto nyo ba pumalakpak pa tayo? Hindi tayo ganun. Pag ito naman si Bongbong may ginawa tong maganda, papagmalaki ko pa dito Pero wala Kita mo naman kung gaano kayabang magsalita. Di ba? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ako, pasensya na kung nagmumura ako. Hindi naman ako nagmumura kapag ako kasi pagka sobrang saya ako, nagmumura ako. Kapag sobrang frustrated ako, nagmumura ako. So, when I feel extremes, basta pagka nasa extremes ako, extreme happy and extreme na galit, nagmumura talaga tayo. Kaya pasensya na. Pasensya na dun sa mga Ako nga every time na may mga taga KOJC ako namimit, pasensya na pag sinasabi, "Boss D, lagi kitang pinapanood." Ang unang-una kong sinasabi is, "Pasensya na kasi palamura ako. Pasensya na, palamura ako sa live Kasi talagang very emotional ako kapag problema ng bayan yung pinag-uusapan." Hindi kasi ako plastic. Hindi ako yung magbabanal-banalan dito, magiging boy next door, mati ni idol, para lang mahalin niyo ako, no. I want you to like me for who I am. This is me. Ayokong magpanggap. Kasi kapag nagpanggap ako, wala nang kwenta tong natin. Wala nang kwenta tong pinag-uusapan natin. 'Di ba? Ito, pakinggan nyo. Yung sasabihin ni Sal Panelo patungkol sa stable. Stable daw yung ating stable daw yung ating yung ating gobyerno ngayon. Hindi naniniwala ang isang dating Presidential Legal Counsel na stable ang gobyerno ngayon. Bakit nga ba niya nasabi ito? Sa MJ Mondehar sa report. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Stable daw ang lagay ng Pilipinas at nagagampanan din ng gobyerno ang tungkulin nito sa mamamayang Pilipino. Yan nga ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng media kamakailan. Ito'y sa kabila ng kaliwat kanang hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Pero ang tila pagkakamaling pahayag nito ni Marcos Jr. binara ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi ng batikang abogado, questionable ang assessment ng presidente. Una-una, kung stable, walang gulo sa politika. Walang nag-aaway ng mga matataas na opisyales. Pangalawa, kung stable ang gobyerno, yung peace and order mo, kontrolado mo. Pangatlo, yung terorismo at saka... Di ba? Sobrang sinungaling, di ba? Sasabihin mo na stable ang bayan natin? Kaliwat kanan yung rally, may nagra-rally sa EDSA. Yung vice president mo, minumura ka na. Ang ina niyan.
Yung mga kapatid nating Muslim nagmamarakulyo na. Yung mga OFW natin gigil na. Tapos sasabihin mo na stable ang gobyerno natin. Nakikita mo, putang ina, wala kayong infrastructure na ipinagagawa. Walang bagong eskwelahan, bagong ospital. Stable tayo niyan. Naglalabo-labo na sa Senate. Stable tayo niyan. Saan ka makakita ng ganyang klase ng stable? Sabi ko nga, our president is really out of touch. Out of touch sa totoong problema ng Pilipinas and out of touch kung papaano niya solve yung problema ng Pilipinas. Kasi tingnan mo how can a president solve a problem kung hindi niya ina-acknowledge na may problema? Itanong nyo sa mga sarili ninyo, papaanong masosolve itong issues ng bayan natin kung mismong presidente ang nagsasabi na walang problema? Tama? Di ba? So ibig sabihin walang isosolve to, walang gagawin to. Walang improvements na gagawin to because first off, hindi niya kayang i-acknowledge na hindi perpekto yung ano niya yung gobyerno niya Kasi kung halimbawa ako, I am acknowledging that we have a lot of issues na kinaharap this year, and most definitely those issues that we have this year, next year, same issues pa din. So, aayusin ko yan. Maybe, pasensya na kayo, hindi perpekto, pero aayusin ko. Okay yung ganun Pero yung sabihin mo na we are stable, there are some ingay, but we are stable. So, ibig sabihin, 2025, walang alam na trabaho to. Walang issues na i-resolve to. Why? Feeling niya wala talagang issue, mga boss. Feeling niya talaga, napakaganda ng Pilipinas. Feeling niya, super galing niya. So, anong ine-expect natin sa 2025? Diba? Tanungin natin yung mga sarili, kayong mga loyalista. Anong gagawin ni Bongbong next year? Kung ngayong 2024, wala naman pala siyang problemang kinakaharap. So, anong gagawin niya sa susunod? Anong New Year's resolution yan? Yun ang problema. Kasi when a president is too boastful, sobrang yabang at sobrang yaman, tangina, walang panahon yan na makinig sa mga problema ninyo. None of his business yan. Kaya nga sinasabi nito ni Sal Panelo, sir, marami pong problema. I-acknowledge mo yung problema, na-solve mo man o hindi, i-acknowledge mo na meron kang problemang kinaharap at kinakarap ngayon 2024. Tanungin mo siya, anong issues ang kinaharap mo sa 2024? Puta, walang sasagot yan. Bakit? Wala siyang alam na problema. Kasi nga, wala siyang pake sa inyo. Mga kalaban ng Estado. Ang 20 pesos per kilo na bigas na campaign promise ni Marcos Jr. nung eleksyon, nananatiling pangako hanggang ngayon. Pangapat, yung kabuhayan mo. Kung ang ekonomiya mo maganda ang kabuhayan. Pero the fact remains, gaya ng mga inilalabas natin sa programang ito at sa iba pang plataforma, nakikita na talagang naghihirap ang taong bayan sa pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at hindi makontrol yon. So paano mo sasabing stable? Hindi rin pinalusot ni Panelo ang independent foreign policy ni BBM, kaya raw tayo binubuli ng China. Pag dumating ka naman sa foreign policy natin, hindi rin stable. Kaya kita mo ba, tayo binubuli dyan sa West Philippine Sea. Mali ang patakaran. May mga ginawa din naman daw si BBM na hindi kapuna-puna. Pero ang mga ito, hakbang na hindi nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino
Tulad na nakikita ko sa ginagawa ni Presidente Marcos Jr. ay yung kanyang foreign policy pagdating sa ICC, International Criminal Court, na walang jurisdiction. sa huli, Alam mo, tinan mo, ganito tayo mga DDS eh. Pag may nakikita naman tayo na maganda, ano naman tayo? Sasabihin naman natin yun. I-acknowledge naman natin. Katulad dito sa Salpanelo, ano sabi niya? May maganda rin namang ginawa, which is yung kanyang firm stand sa ICC. Hindi ko nga lang alam kung totoo kasi sinungaling nga eh. Paano ka pa maniniwala? Kutang ina ko, sinungaling. 'Di ba? So ako, hindi ako naniniwala na hindi yan makikipag-cooperate sa ICC. Baka ngayon pa pinuno ng pakikipag-cooperate natin sa ICC. Sinungaling eh. Nagsisinungaling nga sa ibang bagay, dyan pa kaya. So, para sa akin talaga mga bossing, para sa akin, putang ina, sinungaling ito. O, walang matinong gagawing trabaho ito dahil unang-una sa lahat, hindi niya ina-acknowledge na bopol siya eh. narito naman ang grado ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. By and large, talagang may malaking problema ang ating gobyerno sa ngayon. Para sa Diyos sa Pilipinas, Even si Katon Ying, sinasabi na napakatindi, rampant ang corruption ngayong administrasyon ni Bongbong. Hindi naman niya sinabi na si Bongbong yung corrupt. Pero sinasabi niya na matindi ang corruption ngayon. And if the president will not look into it, will not do anything about it, talagang kasapakat siya, ibig sabihin. Ganun yun. Mismong aso na niya ang nagsasabi na ngayon, corrupt yung mga nasa gobyerno ngayon. Tapos sasabihin mo na wala. Di ba? Diyos mio.